umuwi ng Naga si Vice Presidential Frontrunner Leni Robredo para pasalamatan ang mga tumulong sa kanya sa kampanya. Kahit tuluyan na siyang maupo bilang pangalawang pangulo, sasakay pa rin daw siya ng bus pauwi ng Bicol. Balitang hatid ni Salima Refran. Kahit siya ang nangunguna para maging pangalawang pangulo ng bansa, sa isang bus pa rin sumakay si Congresswoman Leni Robredo pauwi ng Naga City. Ayon kay Robredo, nakagawian na niya ito. Minsan na nga siyang nakuna ng litrato na naghihintay ng bus, habang ilang beses na rin ako nakasabay sa kanya papuntang Naga. At tulad ni Presumptive President Rodrigo Duterte na idadrive pa rin daw ang kanyang taxi kahit pangulo na, si Robredo sasakay pa rin daw ng bus panaga hanggat maaari. Yung dati kong ginagawa, ganun pa din. Kasi yun naman yung essence ng aking pagkatao. Yung pinaka-ayoko kasi na dahil nabigyan ako ng mas malaking pagkakataon, mas malaki sigurong konti ng kapangyarihan, parang may iba yung pagkatao ko. Kasi yun yung parati kong takot na magigising ako isang umaga. Marirealize ko hindi na ako yung dating kung sino ako. Pero kung dati na mag-isa lang o may staff na kasama sa biyahe, ngayon may kasamang security na si Robredo. Huwag lang yung sobra sa pangangailangan. Ayun naman yung aking pakiusap. Naiintindihan naman natin na may pananagutan tayo ngayon para sa bansa. Pero ako kasi parang asawa ko din ako eh. Ang paniniwala ko, yung binibigay sa atin, yun yung nakatakda. Si Benito Bongco din, 5 taon na raw pinagmamaneho si Robredo at si dating DILG Secretary Jesse Robredo tuwing umuwi o lumuluwas mula Naga. Simple lang po, walang kasama. Ito nga sabi nga ni Ma'am, sinabihan ko siya, Ma'am, ba't wala kang alalay? Sabi niya, anong alalay? Kayong dalawang driver ang bantay ko. Yan ang sabi niya sa amin. Proud na proud kami kasi siya ang Vice President at sakay namin. Pauwi ng Naga si Robredo para makiramay sa pagpanaw ng isang local women's leader na malapit sa kanya. Mag-aalay din ng pasasalamat si Robredo sa mga personalidad at mga grupong tumulong sa kanya sa kampanya. Salima Refran, GMA News.